Hi guys, this is a legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nag-anuhan na naman kami ng amo ko, nag-anuhan. Ayan. So nagalit siya sa akin. Nagpaluto siya kasi sa akin. Hindi ko alam kung mali ko or nananadya siya. So nagpaluto siya sa akin. Nagbigay siya ng isang bag ng bigas. And sabi niya, dagdagan ko lang daw ng konti. Konti yung sinabi niya. Hindi niya sinabing madami or isa pa yan Hindi niya sinabing madami. Ang sabi niya lang, konti lang yung idagdag ko. Kasi nga hindi ko sana dadagdagan. Kasi ang sabi niya, sabi niya, itulutuin mo. Tapos ako, yung kainin ko? Noodles. Baka marinig niya. Totoo naman. Sabi niya. So, nandun sa isip ko, meron kasing isang bag doon ng noodles. So, tinanong ko po siya, yung amo kong lalaki, kakain po ba ng kanin? Sabi niya, oo, kakain siya. Tapos ito yung ilagay mo. Tapos sabi ko, ihalo ko pa ba yung noodles doon sa gulay? Sabi ko, ganon. Kinonfirm ko talaga. Sabi niya, oo. So, okay na. Ginawa ko na. Yun talaga yung utos niya sa akin. Tapos, nung magkainan na, parang may mali talaga sa kanya. Dumating yung amo kong lalaki. Tapos, binati ko lang, tapos yung bata, tinawag ko, sabi ko kakain na. Hindi naman kami nag-away ng bata, hindi kami nag-away. Ang tino-tino nga ng usap namin, masaya pa nga kami sa sa mesa, tapos, biglang sumigaw yung amo kong babae, na parang sinasabi niya, pumunta ka na sa mesa, sabi niya ganun, parang ganun, tinawag niya ng malakas, Emma! Sabi niya ganun, sumagot ako, sabi ko, kumakain po ma'am, sabi ko ganun. Tapos, lumabas siya. Tapos nakita niya, yung amo kong lalaki, nag-usap kami kasama yung bata. Kasi sabi ko sa bata, kumain ka na. Sabi ko ganun. Tapos, sabi ko, maya na yung kwento, kain muna. Tapos sabi ng amo kong lalaki, dapat makasampung subo ka muna bago ka magkwento sa akin, sa akin. Kay Jen, sabi niya ganun. Yun lang, tapos nagtawanan kami, sabi niya, grabe naman, nagreklamo yung bata, grabe naman, sobrang daming kanin, bago ako bago ako sagutin, sabi ganun. Di nagtawanan kami, lumabas yung amo kong babae, nakita ko siya, hindi, nakayuko ako, pero nakita ko siya, lumabas siya, tapos tinignan niya kami, tapos bumalik siya sa loob, alam mo yung nagtago siya sa gilid, nakita ko siya, nagtago siya sa gilid ng hindi siya namin makita, pero nakita ko siya, alam ko. Tapos lumabas siya uli. Tapos sabi niya na ngayon, lagay mo yung headphone sa bata. Sabi ko, nakalimutan ko. Tapos ayun, sabi niya, magluto ka na. Di nagluto na ako. Ayan. Tapos nandun siya sa kwarto uli. Tapos nagtaka ako, sabi ko, kumain ka na sir. Tapos na yung pagkain, naluto ko na. Sabi ko ganun sa amo kong lalaki. Tapos nagulat ako guys, isa din to, kaya nag-isip talaga ako kung nananadya talaga siya. Tapos hindi pa siya nakalapit sa mesa, lagayan bowl. Alam mo yung hindi siya kita yung pagkain, pero nagreklamo na siya kaagad. Sabi niya, hindi yan yung gusto ko. Sabi niya gano'n, nagulat ako. Hindi ko maintindihan, kasi tama naman yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, bakit nilagay mo? Sabi niya gano'n. Doon ako nagtaka, kasi nga, hindi pa siya nakalapit sa mesa. Alam niya na kaagad kung ano yung niluto ko. Alam mo, huli ko na napansin yan. Tapos ayun na, bigla nang nag-init yung atmosphere. Tapos nagpasensya ako. Sabi ko, hala, akala ko talaga sabi niya, buti na lang kamo yung sinaing ko. Dinagdagan ko ng konti. Hindi ko alam nung time na yun. Parang inuudyukan din ako. Dagdagan mo konti yung pagsaing. Imbis na kalahati, ginawa kong 1 at 3/4. So, ayun. Yun na, nag-ano na siya nag-inarte na siya, kinausap niya na yung amo kong lalaki, nagsalita na sila ng salita nila, tapos sabi niya, ang dami na ito, ganyan, tapos sabi niya, gusto mo ba? Sabi niya, gano'n, parang yung amo kong lalaki nagsabi, gusto mo ba? Tapos, sabi ko, hindi, okay lang, sabi ko gano'n, nandun ako sa kusina, tapos, yung amo kong babae, nagsimula ng mag-inarte, nagsalita siya ng salita nila, tapos pumunta ako dito sa kwarto, kasi sabi ng bata, matutulog ka na? Sabi gano'n ng bata, hindi ako sumagot. Kumuha ako ng damit. Paglabas ko, namumula na yung amo kong ng babae. Tapos galit na siya. Ay, sumagot pala ako sa kanya. Kasi nagsalita siya na,
hindi to eh, mali to, sabi niya ganun. Sabi ko, sabi mo sa akin, gumanon ako. Sabi ko talaga, sabi mo sa akin, yan yung iluto ko. Sabi mo ka, I'm going to eat noodles. Ginanon ko talaga, inulit ko yung sinabi niya. Diba guys, I'm going to eat noodles. Tapos palusot siya, sabi niya, ibang noodles yung sinasabi ko, ito yung maliit, sabi niya ganun. Hindi nga noodles yung tawag doon, iba yun eh. Yung sinasabi niyang noodles, yung maliit, sabi niya yung paborito ni Emma, yun yung sabi niya. Iba talaga. Tapos, wala, inayaan ko lang. Nananadyan na siya pagkatapos. Hindi ko na siya matignan kasi parang may mali talaga. Hindi ko alam guys. Feeling ko talaga nagsiselo siya kanina. Kala niya siguro, dalawa lang naman yung reason eh. Nagsiselo siya kasi tumawa yung amo kong lalaki. Nag-uusap kami dito sa mesa, pinapakain ko yung bata. Dumating yung amo kong lalaki, galing trabaho. Alam nga naman, hindi ko kausapin nandiyan. Pero hindi, yung usap lang namin, yun nga, yung about sa pagkain ng bata, na kailangan muna kumain yung bata ng 10 kutsara bago siya makakapagtanong sa akin at sasagutin ko. Tapos, ang isa lang naman, yung sumigaw siya. Baka iniisip niya, sinigawan ko yung bata or pinagalitan ko yung bata. Hindi ko alam kung bakit ganun yung asta niya na sumigaw siya. Parang, pumunta ka na sa kusina. Pumunta ka na sa mesa. Emma! Kumano siya. Tapos sabi ko, kumakain ma'am. Ang tawag ko lang naman sa bata, dinner time. Sabi ko ganun. Tapos pumunta na yung bata sa may mesa. Tapos kumain kami. Tapos bigla palang sumigaw yung bata. Tinatawag niya yung character, yung Michael! Gumanon. Akala siguro ng nanay, ako yung sumigaw. Baka yun yung niya. Hindi ko lang alam. Basta na personal na siya pagkatapos. Tapos nung paglabas ko galing sa CR, kasi nga naligo ako, di na siya makausap ng tama. Nakasimangot na siya. Tapos nagiinarte. Yung amo kong lalaki, pagka may kasalanan ako ganito, pagka may mali ako, alam nyo ba na siya yung tumatakip sa akin? Ang ginawa niya, dinamihan niya na naiyak tuloy ako, naawa kasi ako sa amo kong lalaki. Alam mo yung tinatakpan niya parati kapag ganyan ginagawa ng amo kong babae. Kinain niya ng kinain yung noodles kasi sabi ng amo kong babae, paano namin to kakainin? Sobrang dami, may kanin pa kami, sabi niya ganun. Tapos may noodles pa, tapos ganyan, sabi niya. Tapos ang ginawa ng amo kong lalaki, kinain niya ng kinain yung pagkain. Tapos nilagay ko yung bowl ko, sabi ko, sige, pahingi na lang ako, kakain na lang ako ng noodles. Tapos, ayun, sinandukan ako ng amo kong lalaki. Tapos, pinunta ko sa kusina, naligo ako. Tapos, yung, lang ako, na-touch lang ako sa amo kong lalaki kasi tinatakpan niya ako ilang beses na, ayan, kanina yung noodles, kinain niya ng kinain. Sige na, sabi niya, okay na yan, sabi niya, maubos yan, sabi niya, ganun. Tapos, nung nakaraan din, medyo sunog yung luto ko ng, ng piniritong parang cake nila. Kasi nga, yung kawali is hindi maano talaga. Tapos nagmamadali sila nung time na yun. Masusunog talaga kasi nilakasan ko yung apoy. Tapos nagreklamo siya sa amo kong lalaki. Sabi niya, hindi naman ganyan magluto yung papa ko ng ganyan. Bakit sunog yung kanya? Alam mo ginawa ng amo kong lalaki? Kinain niya kahit sunog. Tapos konti na lang yung natira. Tapos sinabi niya sa akin, masarap naman yung alam mo yun? Sabi niya, masarap naman yung niluto mo. Sabi niya, yung sunog. Masarap naman. Yung iniba ko lang yung sunog. Sabi niya ganun. Siniperate ko lang. Tapos maraming beses na kapag nagkamali ako sa mga pagkain ganyan, siya yung nagtatry na ubusin. Lalo yung sinabi ng amo kong babae na maalat yung luto ko. Tapos nag-iinarte na naman siya. Alam mo yung karne, kinain ng amo ko. Kinain niya ng kinain. Wala naman siya na reklamo. Tapos yung amo kong babae, ang ginawa, pinuhusan ng mainit na tubig yung karne na sabi niya maalat para daw hindi matanggal yung alat. Hindi ko maintindihan, basta pag nagsiselo siya, gumaganyan siya, naghahanap ng paraan. Tapos hindi na siya sumagot, nakasimangot na siya. Inong time na yun, wala akong jacket sa kusina kasi nga nakalimutan ko dito sa kwarto. Ayoko lumabas kasi ayoko makita yung amo kong babae. Alam niyo ba guys, kumain siya ng 2 oras. 2 oras siya kumain. Tandang-tanda ko yan kanina. Natapos na siya alas 8:30. Nagbabagal siya. Nagbabagal hanggang umabot ng alas 9:30. Nayaan ko lang siya. Dati atat ako na matapos. Hindi, nayaan ko lang. Nasa kusina lang ako. Umupo ako doon. Tapos na ako sa mga gawain sa kusina. Sa cellphone ako. Tapos siya, tapos na din naghinata. Hindi niya ako tinawag na tapos na. Hindi rin siya pumunta sa kusina para sabihin ko ano yung pagkain ng bata. So, wala.
talagang tigasan kaming dalawa kanina. Kasi ano din eh, akala niya siguro porket nakapirma na ako ng kontrata, pwede niya na akong ganyanin. So, doon ako sa kusina, tapos pumasok doon yung bata, nakipaglaro sa akin. Tapos sabi ng bata, lumabas ka dyan sa kusina, tara na maglaro tayo. Doon lang siya tumayo sa sofa kasi nga lumabas ako, nakita ko kung ano yung ginawa niya. Tapos na siyang kumain, nakahilata na siya sa sofa, pero hindi niya ako tinawag. Tapos ayun, sinaway niya yung bata. Tama na yan, sabi niya ganun. Eh di ang ginawa ko, sabi niya, mag-toothbrush ka na. Ginawa ko, niligpit ko yung mga kalat. Tapos inayaan ko lang siya. Tapos pagkatas ko niligpit yung kalat sa kusina, nilagay ko lang doon sa lababo. Tapos nilinis ko yung bag nila kasi hindi ko pa tapos linisin. Tapos siya, nag-iinarte siya. Akala niya siguro, pupunta ako agad doon sa kwarto. Asikasuhin ko yung mga ano doon. Maglalagay ako ng mainit na tubig. Hindi ko ginawa. Nag-aano ako, naglilinis ako ng bag. Tapos lumabas siya nung natagalan na nag-inarte siya. Tapos paglabas niya, hindi pa rin ako pumasok doon sa kwarto para ihatid yung tubig. Lumabas siya. Tapos, ayun, nakita niya na yung pagkain ng bata, lunchbox, nasa may mesa. Tapos ano, ayun na yung time na kinuha ko yung tubigan nila, tapos nilagyan ko ng tubig. Tapos hindi ko siya pinansin, tapos pagpasok ko dun sa kwarto, siya na yung nag-ayos ng kortina, inayos niya na lahat. Alam mo yung gawain ko dun sa kwarto, ginawa niya. So, hindi ko alam kung nilatag niya na din yung kumot, basta hindi ko na pinakialaman, umalis na ako kagad paglagay ko doon ng bottled water. Tapos lumabas ako, tapos hindi ako nagpaalam, wala akong pakialam sa kanya. Diretso ako sa kusina, trabaho ako. Tapos siya din, wala kaming kibuan, dalawa. Tapos, nitong gabi na, naghahanda ako ng broccoli. May maraming uod, so chinyat ko sa kung ipapakain ko pa ba yun sa bata o hindi na. Tapos sabi niya, wag na daw. Yung kamote na lang yung ipakain ko. So, yun. Alam niyo guys, nakaka-stress. Kung talagang tapos na yung bahay, gusto ko na tong iwanan. Ang tapang-tapang niya kasi kala niya nakapirma na ako ng kontrata. Hindi niya lang alam. Hindi niya alam yung ganti ko. Antay niya talaga. Isa pa talaga to. Isa na lang sa amo kong babae. Isa na lang talaga. Yung bata, binilangan ko na din yan. Isa na lang. Kukuta na yan sila sa aking dalawa. So, iniisip nito siguro, walang-wala ako, ganyan. Hindi nila alam. Puta sila. Hindi nila talaga alam. Nagtitiis lang talaga ako dito. Visit sila. Tay nila yung July. Yung July lang talaga yung inaantay ko. Pagkatapos niyan, rambulan na talaga kami dito. Alam mo yung nananadya siya, ilang beses niya na yung ginawa sa akin. Yung ako yung nagiging mali. Ako yung lumalabas na mali. Ako yung lumalabas na tanga-tanga. Pero ilang beses kong inulit yan, tapos umuoo siya. Tapos sa huli ako yung mali. Ako yung mali. Ganyan. Ganon yung ginagawa niya. Pinapamukha niya sa akin na bobo ako. Ganon. Kasi parati ko siyang naiisahan eh. Nagiging matalino ako sa tingin niya eh. Lalo nung nagpirmahan ng kontrata, nakita niya kung gaano kaganda yung handwritten ko. Tapos ang bilis-bilis ko magsulat. Parang namimersonal na siya. Inggit na inggit niya siya sa sulat ko kasi sa kanya, sobrang pangit ng sulat niya. Wala naman akong pakialam dyan. Yung parang iniisip niya, nilalamangan ko siya. Ang dami niyang ngayon, naiinarte. Kanina pa yan siya nag-iinit eh. Siguro parating yung regla, hindi ko lang alam. Pero nag-iinarte siya. Hinayaan ko lang, yung amo kong lalaki, yung palanggana ng tubig, natapon niya doon sa tiles, ang dami. So, yun. Sumigaw yung amo kong lalaki nitong gabi na. Patulog na siya, alas 10 na mahigit. Pinagalitan niya yung babae. Bahala kayo dyan. Tapos sabi ko, ano nangyari sir? Sabi niya, basa. Sabi ko, ako na, linisin ko na yan. Tapos yun, nagpaalam yung amo kong lalaki na good night. Yung babae hindi. Hindi rin ako nagpaalam. Bahala ka dyan sa buhay mo. So ayun lang guys, na-share ko yung galit ko. Naiinis ako. Kasalanan ko. Alam niyo yung ilang beses niya na yung ginawa sa akin. Yung ako yung kamali. Sasabihin niya sa akin na, ganito yung lutuin mo, cabbage. Nagulat ako nung dumating. Hindi yan yung pinapaluto ko. Sarap sabihin, i-review mo nga yung CCTV para malaman mo kung ano yung sinabi mo sa akin. Gaga ka. Busy talaga. Parating ganyan, yung magsasabi siya ng lulutuin. Tapos pagdating na ng kainan, mali na yung ginawa ko. Hindi na daw yan. Nung nakaraan sabi niya, ganito yung lutuin mo, yung may sibuyas, ganyan. So, ginawa ko. Aba, nung dumating, hindi yan yung pinapaluto ko.
yung may sabaw, yung lagyan ng isda na. Hindi yan yung sinabi niya sa akin. Tapos biglang ganun na. Punyeta talaga. Alam mo, pag umalis ako dito, magsusulat talaga ako ng hinaing ko lahat. Tapos iipit ko sa tissue para pag kumuha siya ng tissue na stock dito, makita niya kung gaano ako kagalit sa kanya. Visit siya. Yun lang guys. Bye-bye. Love you all.